Guys, eto naman yung bagong Redmi Note 13 Pro 5G na may OLED display with 120Hz na refresh rate. Sa battery, meron tayong 5,100 mAh capacity ng battery. Sa camera naman, 200 megapixel na. At ang pinakabago rin dito yung Snapdragon 7S Gen 2 na chipset niya. Gaano kaya kalakas tong Snapdragon 7S Gen 2 na to? Well, syempre, i-test natin yan sa sari-saring games. Tignan natin yung FPS, yung temperature, pati na rin yung camera nito at marami talaga tayong pag-uusapan sa video ito. Kaya sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. You guys need to subscribe to Paul Techs TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Well, ayun guys, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta dito sa channel natin. Talagang pinaghihirapan ko kada review sa inyo at gusto ko accurate tayo sa lahat ng mga review natin. At kahit na walang electric fan, walang aircon, basta makuha ko lang yung gusto kong temperature at actual FPS ng isang phone. Para kung sakaling makabili kayo ng isang phone, hindi talaga kayo maloko sa channel na to. At papakita ko talaga yung actual na temperature, actual na FPS, at actual talaga na makukuha nyo dito sa mga phones na nai-review natin. At alam ko kasi na pinaghihirapan nyo yung mga cellphones na binibili nyo. As in talagang dugot pawis talaga yung nilalabas nyo para makabili lang kayo ng isang phone. So bilang ganti para sa inyo, magiging honest tayo dito at gusto ko na hindi masayang yung oras nyo. So sa mga bago pa lang sa channel, kung ngayon lang kayo napadpad dito, ganito yung ginagawa natin. Kung anong actual performance ng phone, yun yung makikita nyo. At nagsasabi rin kami dito ng pros and cons. Kaya kung bago ka pa lang sa channel, hindi ka malulugi dahil honest review yung mga pinapakita namin dito. At isang subscribe mo lang, malaking bagay na sa amin yun. So like, comment, subscribe at pindutin mo yung bell icon. So thank you. So balik tayo dito sa Redmi Note 13 Pro 5G. Alam ko marami nag-aabang sa inyo ng phone na to. Ngayon kasi wala pa tayong global version dito, nirelease lang to sa China, pero makakabili na tayo dyan. So nabili ko to sa Shandy Basangkay sa 8128 15,500 at sa 8256 naman nasa 16,500. Pero meron naman tayong ibang variant dyan na 12256 at 12512. Kung malapit lang kayo sa Manila, pwede kayong bumisita dyan para makabili agad kayo ng phone na to. Pero kung di naman kayo makaabot dyan, may recommendation ako sa inyo. Dito ko binili yung Redmi K60 Eco at yung Redmi 12T Pro. As in talagang binili ko dyan, COD yung binayaran ko. So dito sa 8128 nila, meron tayong 13,199. Actually, napakamura, no? Tapos sa 8256 naman, 14,199. Then sa 12256 naman, 15,599. At lahat ng link ilalagay ko na lang sa description para yung mga iba hindi na magtanong, lagi naman nandyan sa comment section o kaya dun sa description box. Check nyo lang yung mga link dyan. So eto naman yung makukuha natin sa presyong yan. Meron tayong white box dito, nakalagay dyan na Redmi Note 13 Pro. Sa loob ng box meron tayong SIM injector pin na may kasamang malunggay. Tapos meron tong jelly case. Actually kakaiba yung jelly case dito dahil black na siya. At mas napaporman ako dito sa black niya kumpara natin sa ibang transparent na jelly case. Then syempre may charger to, 67 watts na fast charger. At isa pang nagustuhan ko dito, gun charger na yung binigay nila dito. Unlike kapag naging global to, ang binibigay lang sa atin is silicone charger. So mas maganda yung gun charger kasi mas mabilis at less heat kapag nag-charge tayo. At nag-charge nga tayo dito, meron lang akong 1% dyan. So after 10 minutes na charging, nakakuha tayo ng 25%. After 20 minutes naman, nakakuha na ako ng 46%. At sa loob ng 20 minutes, tignan natin yung temperature dyan at nakakuha lang tayo ng 39.3 degrees Celsius, which is malamig to kasi naka-gun charger nga tayo. Sa iba, siguro pumapalo na to ng 43, 44 pagdating dun sa back panel kasi dun nga yung battery, diba? So dito, 39 lang yung nakuha natin, which is para sa akin malamig-lamig yan kumpara mo sa iba. Pagkatapos naman ng 1 hour 3 minutes and 15 seconds, napuno na yung battery natin o naging 100% na siya. So nag-expect ako dito ng 50 pero hindi siya pumalo ng ganun at medyo nabagalan ako. Eto na nga yung Redmi Note 13 Pro 5G. Ang nakuha nating kulay dito is color purple pero mas nagugustuhan ko sana yung puti pero wala silang available. Pero okay naman tong color na to. Yung camera module niya may color accent na 3 o 4. Parang naglalaro sa metallic blue, green or pink mga ganun. At nagugustuhan ko naman yung color accent na to. Then may nakalagay nga dito sa camera module niya na 200 megapixel. Sa kulay naman ng back
back panel may pagka-purple na hindi masyadong halata, parang ganun. Minsan nagiging white siya. Then plastic lang to, hindi siya glass. Sa taas naman meron tayong IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin. Tapos noise cancelling microphone, isang speaker at isang headphone jack. Sa baba naman SIM card tray, hindi siya expandable storage, dalawang SIM card lang ang pwede dito. Tapos microphone, Type-C port, tsaka isang speaker. So may dual speaker tayo rito. Sa kabilang side wala tayong makikita dyan. Then sa kabila meron tayong power button tsaka volume rocker. So yun yung mga ports niya. At nga pala yung power button hindi siya fingerprint scanner dahil under display na yung nilagay nila dito. So meron tayong under display na fingerprint dito at accurate naman at mabilis-bilis naman. At kung mapapansin nyo rin yung screen, napakaganda ng screen niya, almost bezel-less na rin. So mamaya pag-usapan natin yung display na yan. Wala pa tayong global ROM dito, nirelease lang to sa China. Kaya magda-download talaga tayo ng sarili nating Google Play. So madali lang naman, punta lang tayo sa GetApp. So kaya kung di nyo makita dyan, pwede kayong dumiretso dun sa internet browser niya at type nyo lang Google. Pag nasa Google na kayo, mag-search kayo ng APK na Play Store. So may lalabas dyan na APK Furia tayo. Tapos download nyo lang yon, install nyo lang, okay na yung phone nyo. Makakapag-download na tayo ng mga gusto nating mga applications. So sa akin nga, marami ako din-download dito ng mga games na titest natin para sa inyo. At sa mga nagtatanong naman kung gumagana ba yung mga SIM natin dito sa Pilipinas, gumagana po. So naka-unlock na to, wala na kayong magiging problema, magsasaksak lang kayo ng SIM. Bumili nga ako ng D2 SIM dito at gumana rin. 4G yung nakukuha ko, although naka 5G to pero 4G lang yung nakukuha ko dito. Pero dun sa smart natin OSAN, nakakuha po tayo ng 5G connectivity dyan. So wala kayong magiging problema sa mga SIM nyo. Yung mga nireview ko na K60 tsaka 12T Pro, gumagana rin yung mga SIM card nun. Walang region unlock, uulitin ko, wala kayong magiging problema sa mga SIM card nyo. Okay, pag-usapan natin yung performance ng phone na to. Meron tong Snapdragon 7S Gen 2. Alam ko, bago lang tong processor na to o chipset na to. At ang nakuha natin ang Antutu score dito is nasa 563,000 siya. Which is pang mid-range lang talaga yung performance ng phone na to. At dito naman sa throttling test, yan ang nakuha natin, pumapangil siya. Parang naalala ko yung kontrabida dun sa wrong turn, parang ganun yung ngipin nun, parang pumangil siya ng ganito. So napansin ko na up and down yung performance nito at parang pangit yung thermals. So keep in mind nga na kailangan pang ma-optimize to kasi bago pa nga lang siya. Pero pagdating ng araw o software updates, baka maayos na at maganda na yung makuha natin dito sa throttling test. So ngayon syempre basihan lang natin yan, mas maganda na yung actual games natin. Dito nga sa Mobile Legends, meron na tayong super dito, tapos sa graphics naman naka-ultra na tayo. So kapag sinabing super, makakuha tayo dyan ng 90 FPS. Kapag nasa ultra naman yung frame rate natin, dapat nasa 120. Sa paglalaro ko dito sa Mobile Legends, pumapalo naman siya ng 89 FPS, mga 70, mga ganon, nung 5 minutes smart. Habang naglalakad ako dyan, may mga clash, paikot-ikot siya sa 70 to 80 FPS, which is para sa akin maganda yon. Tsaka normal naman talaga na makakuha tayo ng ganyan. Pero nung nakatungtong na siya ng 10 minutes, bigla siyang nag-dip ng 24 FPS, mga ganon. Nagulat ako na biglang bagsak. Kung napansin nyo yung throttling test natin kanina, diba parang pangil na pangil siya? Parang ganun yung nangyari dito. So pagkatapos ng 10 minutes naman, hanggang sa matapos yung games, nag-stay na lang siya sa 60 FPS. Actually, hindi na siya bumagsak doon. Parang nag-stay na lang siya o parang nag-limit na lang yung GPU nito na 60 FPS na lang. At maganda naman yung playing ko dito, which is weird lang talaga kasi hindi na siya umakyat ng 60 FPS. Nag-stay na lang talaga siya doon. Parang napansin ko na may limiter siya, parang ganun. Para siguro na hindi pa siya masyadong mag-init kasi naramdaman ko sa kamay ko na nag-iinit siya. So pagkatapos ng 24 minutes medyo mahaba yung playing ko sa Mobile Legends. Ang nakuha nating temperature dito is nasa 44 degrees Celsius. So medyo mainit-init nga to. Which is sabi ko nga kanina na bago pa lang tong chipset na to, kailangan pang ma-optimize talaga. So hindi ako nakontento kung gagamitan ko kaya ng phone cooler to, gaganda kaya yung performance niya. So ginamitan natin ng phone cooler na FlyDG B6X at hindi tumatama kasi yung power button nito kahit sa gitna ko siya ilagay. So naglaro ako dyan at nagugustuhan ko yung FPS na nakukuha ko dito. Pumapalo na siya ng 87 to 90 FPS at hindi na siya bumababa dun. At nasa rank game tayo, isang game siya tayo nasa 15 minutes din. At ang nakuha nating
nating temperature dito is 35.8 degrees Celsius, which is para sa akin talagang gagamitan natin ng phone cooler to kasi pag umiinit siya, bumaba yung performance ng GPU niya at CPU niya at nagiging limit siya sa 60 FPS pagdating dito sa Mobile Legends. At playable naman siya kapag gagamitan natin ng phone cooler talaga. Pero kapag naka-electric fan naman siguro tayo o kaya aircon, kayang-kaya naman niya. Pero hindi kasi katulad ng phone cooler na talagang nasa direct na siya o talaga yung lamig nasa phone na. So payo ko na gumamit din tayo ng phone cooler kapag naglalaro tayo sa phone na to. Sa League of Legends Wild Rift naman, ang frame rate na nakuha natin dito is 120 na. Sa graphics nilagay natin sa high. So sa umpisa at saka kalagitnaan nakakuha tayo ng 110, 120 at maganda yung FPS na nakukuha ko dito kumpara ko dun sa Mobile Legends. Then kalagitnaan ng games kapag may clash pumapalo siya ng 70 to 80 FPS at lagi ang ganyan kapag may clash, pero kapag naglalakad pumapalo siya ng 120, 110 pa rin hanggang sa matapos yung games. So okay yung paglalaro ko dito sa Wild Rift, mas optimized to kumpara natin dun sa Mobile Legends. At ang nakuha nating temperature dito, pumapalo rin siya ng 43 degrees Celsius, which is medyo mainit nga to, pero normal to kasi hindi man ako gumagamit ng electric fan o aircon. Talagang sinagad kasi natin yung graphics dito para makita nga natin yung potential ng phone na to. Kaya masabi ko dito na playable talaga siya sa Wild Rift. Sa Modern Warship naman, ang graphics natin dito is nasa ultra na, sa water quality ultra din. Tapos ang frames per seconds ang niligay natin dito is nasa 120. So dito pumapalo siya ng 100 FPS, 110, mga ganun dun siya umiikot. Kapag may clash naman, 70 to 80, dun siya naglalaro. Masabi ko na smooth din siya sa paglalaro ng Modern Warship. Kung lalaroin nyo to, pwede dito sa cellphone na to at kinakaya ng Snapdragon 7S Gen 2. Sa Mirror 4 naman, umpisa medyo sumakit talaga yung ulo ko dito dahil nilagay ko sa highest settings. Sinagad ko rin talaga yung performance nito. Umpisa pa lang pumapalo siya ng 18 to 21 FPS, which is nag-stutter siya at hindi ko nagugustuhan yung frame na nakikita ko dito. At hindi ako nag-enjoy dun sa highest settings dito sa Mirror 4, which is expect ko na talaga na heavy talaga itong Mirror 4 na to. Pero ang tamang settings dito nilagay natin sa medium at yung frame rate is lalagay natin dun sa high para makakuha tayo ng 33 to 44 FPS. Yung Mirror 4 kasi parang hindi pa ako nakakita ng pumalo ng 50 FPS. Parang laging nasa 44 FPS lang siya at dun siya talaga playable. At nagulat ako na nilagay natin sa medium settings, kinakaya niya na yung 33 to 44 at wala kang magiging problema. Pero kanina nung nasa high settings ako, okay naman yung graphics, maganda naman, pero nag-stutter nga siya. Kaya safe talaga tayo sa medium settings. Tapos i-max natin yung frame rate. Sa Genshin Impact naman nilagay natin sa high settings at 60 FPS. At sa paglalaro ko naman dito nakakuha ko ng mga 59 to 60 dun sa umpisa ng games. Pero nung kalagitnaan ng laro nag-frame na siya ng 33 to 44 at paikot-ikot na siya doon, which is playable naman siya, wala akong masasabi. Yun nga lang talaga na medyo nararamdaman ko na mainit talaga yung phone. So sa paglalaro ko naman playable siya, pero nung nakita ko yung temperature, pumalo siya ng 46.2 degrees Celsius, which is napakainit niyan, talagang parang sasabog na yung phone. Ngayon syempre talagang heavy graphics talaga to sa mga larong nilalaro natin o sa mga tinetest natin. Talagang hindi ko nagustuhan yung temperature nito. So gagamitan talaga natin ng phone cooler at papalo naman siya ng mga 50 to 60 FPS. At kinakaya naman ng Snapdragon 7S Gen 2, pero gagamitan mo ng phone cooler. Kapag hindi mo ginabitan ng phone cooler o hindi ka nakatapat sa electric fan, yari yung cellphone mo, tusta talaga. So yun lang, nararamdaman ko na may heating issue tong phone na to sa ngayon. Ngayon sa Call of Duty Mobile naman, pwede to sa high graphics pero nilagay natin sa low lang. Tapos yung frame rate niya is nilagay natin sa max. Okay yung gyroscope nito, wala kang magiging problema sa gyroscope, talagang accurate naman siya. Then sa playing ko dito, stable lang siya sa 60, hindi siya nawawala doon. Okay din siya sa smoke class ba yung tawag doon? So basta yung granada, tapos pag pumasok ka, hindi siya nag-brain drops. So ngayon tinest ko kasi to, nag-request kayo, kaya sinubukan ko to. Actually hindi ko mahanap tong smoke class na to, talagang pinilit ko lang. Naghanap talaga ako ng player para makuha to. Hindi ko kasi maintindihan yung comment nyo na smoke class, akala ko tournament yun. So ngayon pala granada pala to. At napansin nyo naman na hindi siya nag-brain drops, playable siya dito sa Call of Duty Mobile. Talagang hindi siya nagtaas dyan o hindi siya nagbaba, talagang dyan lang siya nag-stay. Dito naman sa Farlight 84, sa graphics nasa smooth tayo, sa frame rate naman nilagay natin sa extreme. Sa paglalaro ko dito sa umpisa, nakakuha ko ng mga
mga 110. Then sa 5 minutes mark naman nakakuha ko ng 70 to 80, paikot-ikot siya doon. Tapos doon sa kaligitnaan ng laro, nag-frame drops to ng 20 to 30. At nag-stay lang siya saglit sa 60 pero paikot-ikot na siya sa 30 to 50 FPS. At di ko nagustuhan yung frame na nakukuha ko dito, kailangan pa na optimize sa Parley 84. Kung yun yung lalaroin nyo, medyo problema pa kayo kasi nga umiinit tong phone na to. At dito naman sa emulator, okay na okay siya, gumana naman siya. At nasa PPSSPP ako. Hindi ko pa download yung ibang emulator kasi naguguluhan ako, hindi ako makadownload ng ibang games. Kung gusto nyo magpa-test pa, bigyan nyo ako ng link ng mga BIOS o kaya yung mga games na gusto nyo i-test sa emulator. So kunwari kung gusto nyo patesta sa Yuzu, bigyan nyo ako ng mga games na kung saan ko siya pwedeng i-download. Kasi kagabi nung ginagawa ko to, naghanap ako ng ibang emulator at wala akong masyadong makita. So kasi itong emulator na to, sa mga hindi nakakalam, illegal to. At talaga minsan yung mga link binubura dun sa internet. So illegal talaga siya. Pero sa paglalaro ko naman dito sa Tekken tsaka sa God of War, okay siya, 50 to 60 FPS yung makukuha mo dito at kayang-kaya yung PPSSPP. So wala kang magiging problema doon. Sa PUBG Mobile naman, yung graphics nilagay natin sa smooth. Then yung frame rate nito is nilagay natin sa extreme. Then nakakuha rin tayo ng 60 FPS gaya nung Call of Duty Mobile. Talagang playable siya, hindi siya nag-up and down, stable lang siya sa 60 FPS. Pagkatapos ng isang laro ko dito, nakakuha tayo ng 42.2 degrees Celsius, which is okay na okay to sa Call of Duty Mobile tsaka sa PUBG Mobile. Sa Farlight 84, medyo kailangan pa ng optimization para mas maganda yung paglalaro natin doon dahil nag-frame drops nga siya. So ayun, up and downs din yung paglalaro ko dito sa phone na to. Medyo may okay tsaka medyo may hindi. Then may mga umiinit na games at hindi masyadong umiinit na games. Depende yata sa games yan at depende sa settings. Kaya payo ko dito na gumamit tayo ng phone cooler. Okay, kung ayaw nyong gumamit ng phone cooler, okay lang na ilagay natin sa mga medium settings at playable naman siya. At sa paglalaro ko ng mga games na yan, nilagay natin sa performance mode yung game turbo natin para makuha natin yung tamang performance niya. At sa game turbo nga, wala tayong actual na FPS dito o yung graphs. At kahit na may graphs yan, hindi accurate yung FPS na makukuha natin. Parang pumapalo siya ng 60 to 120, parang ganun siya at hindi siya accurate. Kaya bumili talaga ako ng tamang applications para sa mga games na tinetest natin. So sa Game Turbo nga, meron tayo dyan na voice changer at marami pang mga ibang settings dyan at hindi pa siya talaga updated. Sa display naman ito yung nagustuhan ko sa phone na to. Meron tayong OLED display, 68 billion colors at 220Hz na refresh rate. Naka Dolby Vision na rin to. Tapos yung nits brightness niya, 1800 nits. Sobrang liwanag niyan. At mapapansin nyo yung bezel nito, sobrang ganda. Bezel-less na rin talaga. At malaki talaga yung screen. Hindi mo talaga mapapansin yung bezel dito. Mapapansin mo talaga yung screen mismo. At yung screen to body ratio nito is 90%. At ang protection naman is Corning Gorilla Glass Victus. So yung protection nito is pang flagship talaga. Pero sana kapag nirelease to sa global, mag-stay pa rin yung ganitong protection at mag-stay pa rin yung charger niya na gun charger. Which is dati kapag ginagawa nilang global to, wala ng mga gun charger at medyo mahal pa nga compare dito sa mga China phones na ganito. Pero balik tayo sa display, naka L1 wideband na to Meaning na full HD na yung mapapanood natin sa Netflix, pati sa YouTube at kung ano-ano pa. Talagang maganda yung viewing experience mo dito kasi OLED display na nga siya. Black is true black, maganda yung saturation, maganda yung contrast at masabi ko na enjoy ka talaga sa panood dito. Naka MIUI 14 na rin tayo rito tapos Android 13. Then meron tong additional na RAM, siguro patayin nyo na lang kasi gimmick lang to para ma-enjoy pa natin yung storage nito. Kasi kapag ina-activate natin yung memory extension natin, kukuha siya dun sa storage at mas babagal yung phone natin. So dapat alisin na nga to sa mga phones Ginagawa na lang tong marketing strategy ng mga ibang brands. So yun lang yung para sa akin. Pagdating naman sa camera, meron tayong 200 megapixel na main camera. Tapos meron lang tayong 8 megapixel na ultra wide tapos 2 megapixel na macro. Doon lang talaga pumalpak ang taas ng main camera niya tapos sinabayan ng 8 megapixel na ultra wide tapos 2 megapixel na macro, which is hindi naman talaga nagagamit to. Sa selfie camera naman, 16 megapixel na front facing camera. Okay, ang nakukuha kong mga litrato dito, napakaganda. Satisfied ako sa ganitong presyo pagdating sa camera niya. Maganda yung saturation, maganda yung kulay. Although hindi naman talaga siya ganung ka-perfect, lalong-lalo na sa portrait mode. Medyo may mga cut na hindi ko nagugustuhan dito, lalong-lalo na dito sa pina-flash ko sa inyo. Hindi siya masyadong accurate
accurate talaga. Medyo nahirapan siya sa part na to, pero sa ibang portrait okay naman siya. At nung nakita ko yung mga resulta dito sa phone ko, yung mga tinake kong pictures, maganda yung saturation, tamang-tama lang. Parang i-upload mo na lang, parang may post-process na siya, parang ganun. Hindi mo na kailangan mag-edit pa ng kulay o kaya magdagdagan pa ng konting saturation. Hindi mo na kailangan gumanon kasi maganda na nga lumalabas dito sa camera niya. So satisfied ako. Kumpara ko dun sa K60, mas nagugustuhan ko yung camera nito, pero yung performance ng K60 kakaiba talaga, pang flagship yon compare dito. Pero sa camera nga mapapansin nyo naman sobrang ganda ng camera nito. Then pagdating naman sa video, 4K at 30 fps stable siya. Kapag naglalakad tayo, konting alog lang, hindi ganun kaalog. Unlike sa mga ibang phone na nahawakan ko, kahit na 4K 60 fps maalog talaga, dito stable siya. Although may nakikita ako na parang autofocus ng konti, lalong-lalo na kapag nagpapaning tayo. Automatic yan kapag 30 fps, pag panning pangit talaga. Unlike sa 60 fps, pag nagpapaning ka, okay na okay siya at maganda pa rin siyang tignan. Dito parang nakakaduling siya o kaya parang nakakahilo siyang tignan kapag nagpapaning tayo. Pero kapag steady video lang o wala kang ginagawa, pan TikTok lang, o kaya kapag nakagimbal ka, okay na to kasi stable naman talaga siya. Kahit hindi mo na nga gamitan ng gimbal wag lang talaga na sobrang panning, sobrang mahilo ka talaga. Then sa front facing camera naman, okay lang din to. Yun nga lang, medyo konting contrast siguro o kaya konting edit lang para mas magamit na natin yung front facing camera niya. Pero kayo kung ano nakikita nyo, pwede naman, pause na agad. Pero sa akin, konting adjust lang siguro ng brightness nito, kaya contrast nito, babaan ng konti para magamit natin yung selfie camera nito. Pagdating naman sa video, okay lang din. Sabi ko nga kanina, babahan lang natin yung konting brightness dito sa video rin tsaka dito sa front facing camera at magiging okay na siya. Stable naman to kasi 1080p at 60 fps yung nilagay nila dito at wala kang magiging problema pagdating sa camera. Solid yung camera nito. Wag lang natin gamitin siguro yung ultra wide tsaka dun sa macro, hindi masyadong nagagamit yun. Okay, ito naman yung mga cons dito sa phone na to. Number 1, naka 240Hz na sampling rate lang siya, which is nagkukulang ako dito, pero tamang-tama lang naman para sa ganitong presyo. Makakuha naman tayo ng 13,000 dito, pero okay na din. At sa nakaraan na Xiaomi 12T Pro na nireview ko sa inyo, actually meron akong ganun. Same lang din na 240Hz, pero mas malakas kasi yung chipset nun na naka-Dimensity 82,000, tapos same price lang din sila. Pero ang advantage lang talaga nito is naka-OLED display na to compare dun sa Xiaomi 12T Pro na naka-IPS display lang siya. So medyo may competition na nangyayari dito sa 12T Pro at dito nga sa 13.3 Pro. Mas advantage yung display nito compare dun sa IPS display. Pero sabi ko nga kanina, yung performance ng 8200 solid talaga, pang flagship talaga compare dito. Then sa notifications, medyo nahirapan tayo sa notifications dito kasi hindi siya agad nagbabato o may delay siya. Pero hindi bugs yun, naka-battery saver lang kasi yung mga applications na yan. So dapat alisin natin yung battery saver pagdating sa mga apps na ginagawa natin. Pumunta lang tayo sa apps natin, hold lang natin, tapos click natin yung app info at ilagay natin dun sa pinakataas na no restriction para lumabas na nga yung notifications natin. Tapos pupunta tayo sa auto start, ilagay natin yung mga applications na gagamitin natin sa auto start. Pagkatapos naman nun, ilock natin yan sa recent apps natin. So pinapakita ko sa inyo kung paano gawin yon, o kaya kung di nyo maintindihan, pwede kayong magtanong sa baba kung paano gawin yon para lumabas yung mga notifications natin at wala ng delay. Then pangatlong cons ko dito, may heating issue pa tong phone na to. Kailangan pang ma-optimize talaga at hindi ko nagugustuhan talaga, lalong-lalo na sa Genshin Impact. Nakakuha tayo ng 46 degrees Celsius, which is mainit-init nga siya. Kaya kung gagamitin nyo itong panglaro, medium settings lang, at dapat na gumamit din tayo ng mga phone cooler kung sakali, kung gusto nyo talagang isagad, pwede naman, kayang-kaya naman. Yun nga lang, may mga ibang games na hindi kinakaya, kailangan sa medium settings lang. So yun yung dapat sa akin. Sa mga hindi pa pala nakakapanood ng Xiaomi 12T Pro ko, yan, ilalagay ko sa description o kaya dito sa comment section o kaya dito sa taas. Mas maganda kasi yung performance nun compare dito. Sabi ko nga kanina, mas maganda yung camera nito compare doon at naka-OLED display na to. So depende nga sa inyo kung anong kailangan nyo. At kung gusto nyo pa na mas mataas talaga at pangbaragan talaga, check nyo yung Redmi K60e. Parang Xiaomi 13T to na global version natin. Yun nga lang, naka-Leica branding lang yun. Pero yung K60 kasi mura siya ng 10,000 at same performance lang yung makukuha mo. So check nyo yung K60 tsaka yung Xiaomi 12T Pro. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at malinaw tong video na to. At kung gusto nyo magtanong na wala pa dito sa video, pwede kayong mag-comment dito sa baba at sasagutin ko naman yan hanggat kaya ko. At sa mga nasa premiere dyan, sobrang salamat talaga. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pindutin yung bell icon.